Make peace with God. Ang sabi sa Hebrews 9:27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay, at pagkatapos ay ang paghuhukom. Hindi tayo sure sa napakaraming bagay na nangyayari at mangyayari pa sa mga planeta. Pero may isang bagay tayong siguradong mangyayari. Sa lahat, sa ating lahat, walang exempted. Mamamatay ang lahat at haharap tayo sa Diyos. Kaya mahalagang pinaghahandaan natin ang bagay na ito. Hindi lang yung ating birthday. Napakatalino ng mga taong naghahanda sa kanilang pag-uwi sa Panginoon o sa kanilang pagpanaw. Paano? Makipagsundo tayo sa Diyos. Make peace with God. Hindi tayo maaaring mabuhay lang ng para sa sarili. Bagamat binibigyang laya tayo ng Panginoon na gawin ang mga bagay na magdudulot sa atin ng pleasure at enjoyment, hindi natin dapat nililimot na magbibigay tayo ng accounting sa lahat ng mga bagay na ginawa natin sa buhay na ito. Pakatandaan natin na bagamat naluloko natin ang ating kapwa paminsan-minsan nang hindi nila alam, pero alam ng Panginoon. Maaaring nalinlang mo ang iyong kapwa, pero hindi ang Diyos. At lahat yan ay ipagsusulit natin sa Kanya. At kahit pa nga tayo ang may atraso sa Panginoon, siya pa ang nauunang makipagkasundo sa atin. Sobra naman kung hindi pa natin aabutin ang kamay niya. Ang thick naman ang mukha natin nun, hindi ba? Dito lang sa buhay na ito tayo may pagkakataong makipag-ayos sa Panginoon. Tanggapin siya sa buhay natin at gawin siyang tagapagligtas natin at sundin siya bilang Panginoon ng ating buhay. Kaya dapat wala tayong sinasayang na panahon. Karamihan sa atin busy sa pagtatrabaho, lalo na sa panahon ngayon na ang taas ng bilihin, kailangang magdoble, triple kayod dahil inflation is real. Sigurado ako na marami sa atin na kapag nag-grocery, dati ang saya-saya mo kasi ang dami mong nabibili. Pero ngayon, pag tiningnan mo yung cart mo at puno, naku, mag-iisip ka na, kasya ba ang pera ko? Minsan nga kahit konti lang yung laman ng cart mo, pagdating mo sa counter pagkatapos i-punch lahat, magugulat ka na lang, ha? Parang ilang items lang yung binili mo. Sa sobrang dami nating pinoproblema sa buhay na ito, nakakalimutan na natin yung ating obligasyon sa Panginoon. We have to make peace with Him. Banggain na natin ang lahat, suwayin na natin ang lahat, kalimutan ang lahat, huwag lang ang Diyos. Yan ang pinakamalaking pagkakamali na pwede nating magawa. Kumpara rin lang sa cheap na thrills at konting saya, sasalungatin natin ang Diyos, napakalaking pagdurusa nun pagdating ng araw. Tayo ang malulugi. When we are at peace with God, we are at peace with ourselves and all else will follow. May mga desisyon tayo minsan na akala natin masaya yun, tama yun, pero at the end of the day, hindi pala. Saglit lang pala tayong masaya, pero na-compromise pala natin yung ating relasyon sa Panginoon. Ipagsusulit natin sa Kanya. Parurusahan pala tayo dun sa konting saya na yon. Kahit awayin pa tayo ng mundo, kakampi natin ang Panginoon. Kaya napakatalino ng taong nakikipagsundo sa Panginoon. Sa Diyos tayo sumandal, hindi sa pader. Dahil siya ang kakampi natin na hindi tayo iiwan kahit kailan. God bless us all.